di ba? Oras para manata. Kaso, ang nakikita ko, orasyon sa PITX. Libo-libo kayong siksikan, parang sardinas, nagpapaypay, naghihintay ng bus habang nagre-reklamong mahal na presyo ng gasolina. Nakatayo, nade-dehydrate, pero di pa nakakaalis ng terminal. Ito ba ang ibig sabihin ng panata? Ang sadyang pahirapan ng sarili bago ka pa makasakay ng bus. Let's talk about that sacrifice. Alam niyo kung sino ang tunay na nagsasakripisyo? Yung mga driver ng jeepney na nagpoprotesta habang yung presyo ng LPG ay umaakyat na naman ngayon. Yung mga pamilyang balak umuwi pero biglang kinakailangang magdagdag sa budget para lang sa gasolina. Yung mga taong gustong mamanata pero ang tunay na cross na pinapasan ay ang walang katapusang pagtaas ng cost of living. And where is the government? Sigurado naman ako, meron silang solusyon, di ba? Siguro, sasabihin na naman nila, titiisin muna natin para sa bayan. Magbisikleta muna kayo. Bisikleta, mula Manila hanggang Cebu, patawa. Parang sinasabi nyo na, paghirapan muna bago nyo ayusin ang problema. Kaya, ito ang savage trick ko. Ang tanging panata na ginagawa ng gobyernong ito ay panatiling mahirap ang commuter. Kayo, ikaw na nanonood na nasa terminal ngayon o ikaw na na-cancel ang planong umuwi. Huwag lang tayong basta nagre-reklamo. Resilience is just another word for nasasanay tayo sa hirap. We need to question why we are paying pro-rata taxes but still getting substandard transport and expensive fuels. Ang gusto natin, solusyon, hindi panata sa kahirapan. So, Savage Panda Channel, the verdict. The Holy Week Exodus isn't a panata. It's an indictment of leadership. Don't get used to this. Don't be resilient to government failures. Talk later.